Natuklasan ko ang isang napakasakit na katotohanan. Ang sarili kong anak, ang aking dugo at laman na si Lorenzo, ay nakipagsabwatan sa kanyang kabit na si Dalia. Pinagbintangan nila ako sa isang krimeng hindi ko ginawa. Ginamit nila ang pagkamatay ng isang sanggol na hindi naman kailanman nabuo para lamang makuha ang aking yaman. Dahil sa kanilang kasinungalingan, nabulok ako sa loob ng 2 taon, sa loob ng mainit at masikip na selda sa Camp Bagong Diwa. Ngunit, nagkamali sila. Habang iniisip nilang ako ay durog na, lalong tumitibay ang aking plano. Hinayaan ko silang magpakasasa sa aking 4 na bilyong piso. Kunwari ay wala akong magawa. Kunwari ay tanggap ko na ang aking pagkatalo. Pero ngayon, ang araw ng aking paglaya ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Isang tawag ko lang, at ang lahat ng kanilang karangyaan ay maglalaho. Sa isang iglap, ang kanilang mga credit card ay hindi natatanggapin. Ang kanilang mga gamit ay itatapon sa kalsada. Mararamdaman nila ang dilim na ipinalasap nila sa akin sa loob ng 2 taon. Bago ko ituloy ang kwentong ito ng paghihiganti at katarungan, maari bang mag-iwan muna kayo ng komento? Gusto ko lang malaman, mula saang bahagi ng Pilipinas kayo nanonood ngayon? Mula ba kayo sa Maynila, Cebu, o baka sa Davao? Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig sa kwento ng isang lolo na tulad ko. Mainit. Napakainit sa loob ng silid kung saan tinatanggap ang mga bisita rito sa Camp Bagong Diwa. Ang amoy ng paligid ay halo-halong pawis at tumang semento at disinfectant na tila hindi naman nakakalinis. Umupo ako sa tapat ng makapal na salamin. Ramdam ko ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa aking likod. Ang suot kong uniforme ng preso ay magaspang Makati. At tila gustong laging ipaalala sa akin na ako ay isang bilanggo na lamang, wala na ang aking dignidad, wala na ang aking kapangyarihan. Ngunit, nang marinig ko ang tunog ng mamahaling sapatos sa hallway, alam ko na kung sino ang dumarating. Ang tunog na iyon ay hindi nababagay sa lugar na ito. Iyon ay tunog ng karangyaan. Tunog ng perang galing sa nakaw. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. Kasunod niya si Dalia. Si Lorenzo, ang aking anak, ang aking panganay. Suot niya ang isang asul na suit na alam kong nagkakahalaga ng higit sa 100,000 piso. Ang kanyang relo ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, ngunit sa likod ng mamahaling bihis na iyon, nakita ko ang pagod. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakatayo si Dalia. Suot niya ang isang cream na bestida. Ang kanyang mga kuko ay bagong linis. Ang kanyang buhok ay tila galing lang sa isang mamahaling salon sa Makati. Tumingin siya sa akin. Hindi awa ang nakita ko sa kanyang mukha, kundi pandidiri. Para akong isang maruming basahan sa kanyang paningin. Umupo sila sa tapat ko. Kinuha ni Lorenzo ang telepono. Kinuha ko rin ang sa akin, Tay. Simula ni Lorenzo. Ang boses niya ay nanginginig ng kaunti. Tay, kailangan nating mag-usap ng mabilis. Wala tayong oras. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya sa kanyang mga mata. Gusto kong makita niya ang sarili niya sa mga mata ng ama na kanyang ipinakulong. Tay, pakiusap. Makinig ka. Patuloy niya. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin. May audit na mangyayari sa Ilustre Group sa susunod na linggo. Ang kumpanya natin ay nasa panganib. Kailangan ko ng access sa trust fund. Kailangan nating ilipat ang 120 milyong piso agad-agad. 120 milyong piso sa loob-loob ko. Gusto kong tumawa ng malakas. 120 milyong piso. Iyon ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Iyon ang perang inilaan ko para sa kinabukasan ng aking mga apo at ngayon gusto itong nakawin ng aking sariling anak para pagtakpan ang kanyang mga maling desisyon. Bakit? Lorenzo? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina, paos, pero matigas. Bakit kailangan mo ng ganoon kalaking pera? Nasaan na ang pondo ng kumpanya na iniwan ko sa iyo? Sumingit si Dalia.
Inagaw niya ang telepono kay Lorenzo, Papa Teodoro. Sabi niya sa boses na tila nagmamalasakit, pero alam kong peke. Huwag na po tayong magturuan. Ang importante ay mailigtas ang Ilustre Group. Maraming pamilya ang mawawala ng trabaho kapag bumagsak ang kumpanya. Pirmahan niyo na po ang transfer papers. Ito lang ang tanging paraan. Tiningnan ko si Dalia. Dalia, huwag mo akong tawaging Papa. Wala kang karapatan. Nakita ko ang pagtalim ng kanyang paningin. Nawala ang peking ngiti. Matigas talaga ang ulo niyo, bulong niya. Nasa kulungan na kayo, pero akala niyo pa rin ay kayo ang hari. Binalik niya ang telepono kay Lorenzo. Nagmakaawa muli ang aking anak. Tay, pakiusap. Kapag hindi mo ito pinirmahan, babagsak ang Ilustre Group. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang mansyon sa Forbes Park. Ang mga lupain sa Tagaytay. Mawawala ang lahat. Wala na sa akin ang mga iyon, Lorenzo, sagot ko. Nandito ako sa loob ng selda. Wala akong pakialam sa mga mansyon ninyo. Sa sandaling iyon, may pumasok pang isang tao sa silid. Tumigil ang tibok ng puso ko. Si Maria Gracia, ang aking bunsong anak. Ang paborito kong anak. Suot niya ang isang formal na itim na damit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Pumasok siya at tumayo sa likod ni na Lorenzo at Dalia. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa kanyang mga paa. Gracia, bulong ko. Naramdaman ko ang hapdi sa aking lalamunan. Ang makita ang aking anak na babae rito sa lugar na ito ay parang isang saksak sa aking dibdib. Lumingon si Lorenzo sa kanyang kapatid. Gracia, kausapin mo si tatay. Sabihin mo sa kanya na kailangan nating gawin ito. Dahan-dahang itinaas ni Gracia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng saya at lambing ay tila naging bato. Wala akong makitang emosyon. Wala akong makitang pagmamahal. Kinuha niya ang telepono kay Lorenzo. Tay, ang boses niya ay parang yelo. Malamig. Walang buhay. Tay, dapat ka nang pumirma. Huwag na nating pahabain pa ito. Ang Ilustre Group ang tanging legacy na naiwan ni Mama. Gusto mo bang makita itong mamatay dahil lamang sa iyong pride? Parang gumuho ang mundo ko sa mga salitang iyon. Legacy ng iyong ina. Ginamit niya ang pangalan ni Esperanza para saktan ako. Gracia, ang anak na kinalong ko. Ang anak na ipinagtanggol ko sa lahat. Ngayon, nakatayo siya sa harap ko. Kampi sa taong nagtaksil sa akin. Gracia, sabi ko. Pati ba naman ikaw? Alam mong wala akong kasalanan. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Wala na tayong magagawa sa nakaraan, tay, sagot ni Gracia. Ang boses niya ay hindi man lang nanginig. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pirmahan niyo na ang papers. Pagkatapos nito, hindi na kami muling mang-iistorbo sa inyo. Maari na kayong mamuhay ng tahimik dito sa loob. Tahimik. Gusto nilang manatili ako rito habang buhay. Gusto nilang mabulok ako rito para malaya silang magpakasasa sa aking pinaghirapan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Hindi ito lungkot, hindi ito pighati. Galit. Isang matinding galit na tila kumukulo sa aking mga ugat. Isang galit na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga. Tinitigan ko silang tatlo. Si Lorenzo, na puno ng kasakiman. Si Dalia, na puno ng panlilinlang. At si Gracia, na akala ko ay aking kakampi. Pero isa rin palang kaaway. Inilapag ko ang aking palad sa ibabaw ng salamin. Hindi ako pipirma, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na mahina. Ang boses ko ngayon ay ang boses ng Don Teodoro Ilustre na kinatatakutan ng mga kalaban sa negosyo. Kahit anong gawin nyo, kahit mabulok ako rito, hindi nyo makukuha ang perang iyon. Namutla si Lorenzo. Tay, huwag kang maging tanga. Mapupunta lang ang pera sa gobyerno kapag namatay ka rito. Mas mabuti na iyon, sagot ko, kaysa mapunta sa mga kamay ng mga taksil. Tumayo ako. Handa na akong bumalik sa aking selda. Makinig ka, Lorenzo, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Makinig kayong lahat. Akala nyo ay tapos na ako. Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat. Huminto ako ng sandali. Tinitigan ko si Gracia.
Ngunit hindi siya kumurap. Nanatili siyang malamig. 2 taon, pagpapatuloy ko. 2 taon niyo akong kinulong. 2 taon ninyong ninakaw ang aking buhay. Ngunit tandaan ninyo ito, ang araw na lalabas ako sa pintuang ito, ay ang araw na magsisisi kayo na isinilang pa kayo sa mundong ito. Napangisi si Dahlia. Lalabas? Sino ang maglalabas sa iyo rito? Wala kang pera, wala kang kaibigan. Dito ka na mamamatay, Teodoro. Tingnan natin, bulong ko. Tinalikuran ko na sila. Naririnig ko pa ang pagsigaw ni Lorenzo sa likod ng salamin. Naririnig ko ang galit na boses ni Dahlia. Ngunit ang tanging nananatili sa aking isipan ay ang mukha ni Gracia, ang kanyang malamig at walang pusong mukha. Habang naglalakad ako pabalik sa aking selda, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Akala ko ay may pamilya pa ako. Akala ko ay may isang tao pang naniniwala sa akin. Wala na. Wala na ang lahat. Mag-isa na lang ako sa mundong ito. Pumasok ako sa aking madilim na selda. Umupo ako sa aking matigas na higaan. Tumingin ako sa mga V-mark o guhit sa pader. 7, 3, 0, bukas. Lalabas na ako. At sa aking paglabas, hindi ako lalabas bilang isang ama. Hindi ako lalabas bilang isang lolo. Lalabas ako bilang isang bagyo. Isang bagyo na gigiba sa lahat ng itinayo ni na Lorenzo at Dahlia. Sisiguraduhin ko na mararamdaman nila ang bawat hapdi, ang bawat gutom, at ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 2 taon na ito. Lorenzo, bulong ko sa dilim. Dahlia, ihanda niyo na ang inyong mga sarili. At kay Gracia, ang aking anak. Pikit mata kong kinalimutan ang kanyang pangalan. Sa aking isipan, patay na ang aking anak. Ang natitira na lang ay ang misyon ko. Ang hustisya. Walang 120 milyong piso. Walang ilustre group. Walang mansyon. Gagawin ko ang lahat para sa huli. Sila naman ang maupo rito sa kinauupuan ko. Sila naman ang titingin sa madilim na pader. Sila naman ang makakaramdam kung paano mawalan ng lahat. Lahat. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi ako umiyak. Hindi ako natakot. Dahil ang galit ang siyang naging aking bagong tahanan. Bukas. Bukas na ang simula ng katapusan para sa kanila. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalong tumitibay ang aking loob. Huwag kayong mag-alala, mga anak ko. Magkikita tayong muli. At sa oras na iyon, hindi na ako ang hihingi ng tulong. Kayo na ang luluhod sa aking harapan. Doon ko ipapadama sa inyo ang tunay na impyerno, ang impyernong kayo mismo ang gumawa. Sa wakas. Dumating na ang araw na ito. 730 araw. 2 taon. Kung bibilangin mo ang bawat sandali, parang isang dekada ang lumipas sa loob ng rehas na iyon. Ako si Teodoro. At ngayong araw ang mainit na hangin ng Maynila ang sumalubong sa akin paglabas ko ng pintuan ng piitan. Hindi ito ang hangin sa loob na amoy kalawang at pawis. Ito ay hangin ng laya, pero laya nga ba talaga? Tiningnan ko ang aking suot. Isang lumang barong na kupas na ang kulay at pantalong ilang beses ng tinapalan. Para akong isang gusgusing matanda na wala ng halaga sa mundo. Sa tingin ng iba, ako ay isang talunan, isang bilanggo na wala nang babalikan. Pero sa loob ko, alam ko ang totoo. May apoy pa sa aking dibdib na hindi kayang patayin ng anumang rehas. Habang naglalakad ako palabas ng gate, narinig ko ang ingay ng mga tao. May mga flash ng kamera, nakakasilaw, nakakahilo, at doon, sa gitna ng maraming tao, nakita ko sila, ang sarili kong dugo at laman, si Lorenzo at si Dahlia. Pagkakita nila sa akin, biglang nagbago ang kanilang mukha. Mula sa pagiging seryoso, bigla silang nagmukhang mga anghel. Si Lorenzo, ang aking panganay, ay mabilis na lumapit. Kasunod niya, si Dahlia na may hawak pang panyo, na tila ba nagpapahid ng luha na wala naman talaga doon. "Tay! Salamat sa Diyos, nakalabas na kayo!" sigaw ni Lorenzo, sapat na malakas para marinig ng mga reporter sa paligid. Niyakap niya ako.
Ramdam ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Isang pabango na marahil ay binili gamit ang perang pinaghirapan ko, na pilit nilang kinuha sa akin. Ang yakap niya malamig. Walang init ng pagmamahal. Isa lamang itong palabas para sa mga kamera. Tay, dinalhan namin kayo ng pagkain. Halina kayo, uuwi na tayo sa maliit naming bahay, sabi naman ni Dahlia habang hinahawakan ang braso ko. Napatingin ako sa kanya. Ang galing niyang umarte. Sa harap ng media, sila ang mga mapagmahal na anak na handang kumupkop sa amang nabilanggo. Gusto nilang ipakita sa buong Pilipinas na sila ay mabubuting tao. Gusto nilang makuha ang simpatya ng publiko para sa kanilang sariling interes. Sabi ni Lorenzo sa mga reporter, mahirap lang po kami ngayon, pero hindi namin pababayaan ang tatay namin. Kahit isang kahig, isang tuka, magsasama-sama kami. Isang kahig, isang tuka? Napangiti ako sa loob-loob ko. Alam ko kung magkano ang laman ng bank account ni Lorenzo. Alam ko ang mga ari-ariang itinago nila habang ako ay nasa loob. 5,000 piso? 10,000 piso? Hindi. Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan dito. Pero heto sila, nagkukunwaring mahirap sa harap ng mundo. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko silang ituloy ang kanilang dula-dulaan. Tay, tara na po. Doon muna kayo sa garahe namin. Nilagyan namin ng kutsyon doon para komportable kayo, bulong ni Lorenzo sa akin. Pero may diin ang kanyang pagkakahawak sa aking balikat. Garahe. Doon ang tingin nilang nararapat sa akin. Tumigil ako sa paglalakad. Tiningnan ko ng diretso sa mata si Lorenzo. Nakita ko ang takot at pagkagulat sa kanyang mga mata. Siguro ay inaasahan niyang magpapasalamat ako. Siguro ay akala niya ay mahina na ang aking isip. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking balikat. Wala akong sinabi. Isang salita man ay hindi lumabas sa aking bibig. Ang katahimikan ko ang nagsilbing sagot sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Nagbulungan ang mga tao. Bakit ayaw sumama ni Tatay Teodoro? Bakit parang galit siya? Sa gitna ng kalituhang iyon, isang tunog ng busina ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na malalim, swabe, at halatang galing sa isang mamahaling sasakyan. Lumingon ang lahat. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap namin. Isang Mercedes-Benz S-Class. Ang kinang nito sa ilalim ng sikat ng araw ay tila ba nanununtok sa mata. Sa Pilipinas, ang ganitong sasakyan ay simbolo ng kapangyarihan, simbolo ng yaman na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Sino yan? Tanong ni Dahlia. Halatang nagtataka. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Malinis ang gupit, diretso ang tindig, at may dalang aura ng autoridad. Si Manuel Santos. Siya ang pinakamagaling na abogado sa bansa. Isang tao na ang bawat oras ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ang abogadong tanging ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan lang ang kayang kumuha. Naglakad siya palapit sa amin. Hindi siya tumingin sa mga reporter. Hindi niya pinansin si Lorenzo o si Dahlia. Diretsong-diretso siya sa akin. Yumukod siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Isang paggalang na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa aking mga anak. Magandang umaga po, Don Teodoro. Malinaw at buong-buo niyang sabi. Don Teodoro. Parang tumigil ang mundo ni Lorenzo at Dahlia nang marinig ang tawag na iyon. Ang kanilang mga panga ay halos lumaylay sa gulat. Don? Ang tatay nilang akala nila ay wala nang natitirang sentimo sa bulsa ay tinawag na Don ng isang Manuel Santos? Handa na po ang lahat, Don Teodoro, patuloy ni Manuel. Ang inyong tahanan sa Forbes Park ay malinis na. Ang inyong mga account ay naibalik na sa ilalim ng inyong pangalan at ang inyong mga negosyo. Naghihintay na sila sa inyong pagbabalik. Hindi makapagsalita si Lorenzo. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagmamalaki ay naging putlang-putla. Ano? Forbes Park? Tay? Anong ibig sabihin nito? Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang panghihinayang, hindi panghihinayang dahil sa kanyang ginawa sa akin, kundi panghihinayang dahil sa yaman na akala niya ay nawala na, pero narito pa pala. Hindi ko sila kailangan. Hindi ko kailangan ang kanilang peking pagmamahal. Hindi ko kailangan ang kanilang garahe. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa bukas na pinto ng Mercedes-Benz. Ang upuan ay gawa sa malambot na balat. Ang amoy ay amoy ng tagumpay.
Bago ako pumasok, lumingon ako sa mga reporter at sa aking mga anak. Sabi ko sa aking isip, ang akala ninyo ay tapos na ang kwento ko, pero ang totoo, ngayon pa lang ito nagsisimula. Isinara ni Manuel ang pinto. Ramdam ko ang lamig ng aircon. Napakatahimik sa loob, malayo sa ingay ng mundo, malayo sa dumi ng nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa rear view mirror ang mukha ni Lorenzo at Dalia. Nakatayo lang sila doon sa kalsada, maliit, nawawala, tulad ng mga anino sa dilim. Ngayon, malaya na ako. Hindi lang dahil nakalabas ako sa kulungan, kundi dahil alam ko na kung sino ang tunay na tapat at kung sino ang mga mapagpanggap. Ang pera, ang alimalinimlima na iningatan ko, ay hindi para sa kanila. Iyon ay para sa hustisya, para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Habang binabaybay namin ang kalsada pauwi, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga puno, ang mga gusali, ang mga taong naglalakad, lahat sila ay tila ba bumabati sa aking pagbabalik. May mga luha na gustong pumatak sa aking mga mata, pero pinigilan ko. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pasasalamat. Salamat dahil binigyan ako ng pagkakataon na maitama ang lahat, ang aking mga anak. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam. Ang pinakamahalagang bagay ay tinapon nila nang talikuran nila ang kanilang ama. Ang tiwala. Ang tiwala ay parang isang basong nabasag. Kahit anong gawin mong pagdidikit, makikita at makikita mo pa rin ang mga lamat. At ang lamat na iniwan nila sa aking puso ay hindi na kailanman mabubura ng kahit anong dami ng pera. Don Teodoro, tawag ni Manuel habang nagmamaneho. Saan po tayo unang pupunta? Huminga ako ng malalim. Isang malalim na buntong hininga na naglalabas ng lahat ng sakit ng nakaraang 2 taon. Sa simbahan, Manuel, sabi ko sa mahinang boses, gusto kong magpasalamat sa Diyos dahil sa wakas. Nakikita ko na ang liwanag. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pag-andar, malayo sa piitan, malayo sa pagkukunwari, patungo sa isang bagong simula. Ang pangalang Teodoro ay hindi na lang basta pangalan ng isang bilanggo. Ito ay pangalan ng isang taong muling nabuhay. Isang taong handang harapin ang bukas, bitbit ang katotohanan at ang kanyang karangalan. Sa bawat ikot ng gulong, nararamdaman ko ang bigat na nawawala sa aking balikat. Ang 73,000 araw na iyon ay hindi naging madali. Maraming gabi akong umiyak sa dilim, nagtatanong kung bakit ito nangyari sa akin. Maraming beses kong ninais na sumuko na lang, pero ngayon, naiintindihan ko na. Kailangan kong dumaan sa dilim para mas lalong pahalagahan ang liwanag. Kailangan kong mawala ang lahat para malaman ko kung ano talaga ang mahalaga. Ang aking mga anak ay mananatiling bahagi ng aking nakaraan. Pero ang aking hinaharap ay akin lamang at walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin muli. Dahil sa bawat matandang Pilipino, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang respeto ng kanyang pamilya at ang katahimikan ng kanyang kalooban. At ngayon, sisiguraduhin ko na ang aking huling mga taon ay puno ng katahimikan at tunay na ligaya. Ang Mercedes-Benz ay dahan-dahang pumasok sa malawak na gate ng aming subdibisyon. Ang mga security guard ay sumaludo. Ang mga kapitbahay ay napalingon. Pero ako, nakatingin lang ako sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimulang sumikat ng maliwanag. Tapos na ang gabi, narito na ang umaga, at ako, si Teodoro, ay muling nagbabalik. Huminto ang aming sasakyan sa harap ng The Peninsula Manila, isang pamosong hotel sa gitna ng Makati. Ang gusaling ito ay saksi sa maraming mahahalagang kaganapan sa aking buhay, ngunit ngayon, tila babago sa aking paningin ang lahat. Pagbaba ko, sinalubong ako ng malamig na aircon. Napaka-presko, ibang-iba sa init at singaw ng Camp Bagong Diwa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga dambuhalang chandelier, ang tunog ng piano sa lobby, ang mga taong nakasuot ng formal na damit. Naramdaman ko ang aking sarili. Suot ko pa rin ang lumang barong na dilaw na sa kalumaan. Ang aking mga tsinelas ay may bahid pa ng putik mula sa kalsada. Alam kong pinagtitinginan ako ng mga tao. Marahil ay iniisip nila, ano ang ginagawa ng pulubing ito sa loob ng isang 5 bituing hotel? Ngunit hindi ako yumuko.
Itinaas ko ang aking noo. Ako pa rin si Teodoro Ilustre. Ang katawan ko ay maaaring naghirap. Pero ang aking pagkatao ay hinding-hindi nila mabubura. Sinalubong kami ng manager ng hotel. Yumukod siya ng malalim sa akin. "Welcome back, Don Teodoro," sabi niya sa isang mahinahong boses. "Handa na po ang inyong suite." Sumakay kami sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Pagpasok ko sa loob ng suite, at tila ba bumalik ang lahat ng alaala ng aking karangyaan. Ngunit bago ang lahat, may isa akong bagay na kailangang gawin. Pumasok ako sa banyo, isang banyong gawa sa purong marmol. Binuksan ko ang gripo ng bathtub, hinayaan ko itong mapuno ng mainit na tubig. Kinuha ko ang mamahaling sabon na amoy jasmine, ang paboritong amoy ng aking asawang si Esperanza. Hinubad ko ang aking mga lumang damit, isa-isa. Ang barong na naging saksi sa aking kahihiyan. Ang pantalong naging higaan ko sa malamig na semento. Tinipon ko ang mga ito at itinapon sa basurahan. Hindi ko na kailanman gugustuhing makita ang mga iyon. Dahan-dahan akong lumubog sa mainit na tubig. Napapikit ako. Ramdam ko ang pagdampi ng init sa aking mga kalamnan. Ramdam ko ang pag-alis ng dumi, ng amoy ng bilangguan, at ng bigat ng nakaraang 2 taon. Nais kong hugasan. Hindi lamang ang alikabok sa aking balat. Nais kong hugasan ang sakit. Nais kong hugasan ang bawat hapdi ng pagtataksil ng aking anak. Lorenzo, ang kaisa-isang anak na minahal ko. Ngunit siyang tumarak ng balaraw sa aking likuran. Habang naliligo ako, akpa, naramdaman ko ang pagpatak ng aking mga luha. Hinayaan ko silang sumama sa agos ng tubig. Ito na ang huling pagkakataon na iiyak ako dahil sa kanila. Paglabas ko sa banyong ito, tapos na ang oras ng pagdadalamhati. Tapos na ang oras ng pagpapakumbaba. Magsisimula na ang oras ng paniningil. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas ako. Suot ko ang isang malinis at puting bathrobe. Tumingin ako sa salamin. Maaliwalas na ang aking mukha kahit na may mga bagong kulubot at puting buhok. Ang aking mga mata ay muling nagliliyab. Naghihintay sa akin sa sala si Attorney Manuel Santos. Kasama niya ang isa pang babae. Siya si Attorney Beatriz Valeriano, isang matalas na abogado na eksperto sa corporate law. Anak siya ng isa sa aking pinagkakatiwalaang kaibigan. "Don Teo," bati ni Attorney Beatriz, habang tumatayo at yumuyukod ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Ikinagagalak ko po na makita kayong muli. Mukhang maayos na po ang inyong pakiramdam." Naupo ako sa harap nila. "Salamat, Beatriz, Manuel. Ngayon, huwag na tayong magsayang ng oras. Sabihin niyo sa akin, ano ang lagay ng Ilustre Group?" Inilabas ni Attorney Beatriz ang isang makapal na folder. Maraming papeles, maraming numero. Simula nang makulong kayo. Si Lorenzo na ang nagpapatakbo ng lahat. Ginamit niya ang power of attorney na pinirmahan ninyo bago kayo mahatulan. Sa loob ng 2 taon, marami siyang binagong polisiya. Nagpasok siya ng mga bagong board members na tapat sa kanya. Huminga ako ng malalim. Alam ko iyan. Alam kong ginamit niya ang aking kahinaan. Pero, ano ang katayuan ng aking mga shares? Dito napangiti si Attorney Beatriz. "Ito po ang alas natin, Don Teo. Kahit na si Lorenzo ang tumatayong CEO, ang inyong 70% na shares sa Ilustre Group ay nananatiling nakapangalan sa inyo. Hindi niya ito magagalaw nang walang pahintulot ninyo o ng korte. At dahil nakalaya na kayo, ang power of attorney na ibinigay ninyo sa kanya ay automatikong mawawalan ng bisa. 70%. 70% ng aking imperyo ay akin pa rin. Lorenzo, masyado kang naging kampante. Akala mo ay hindi na ako makakalabas. Akala mo ay sapat na ang 2 taon para burahin ang aking pangalan. Beatriz, tawag ko sa kanya. Nais kong gumawa ka ng isang board resolution agad-agad. Bilang majority shareholder, ina-activate ko ang aking karapatan na bumalik bilang chairman of the board. Gusto kong magpatawag ng isang emergency board meeting sa loob ng 3 araw. Tumango si Attorney Beatriz. "Maasahan niyo po iyan, Don Teo. Pero may isa pa tayong kailangang gawin." "Ano iyon?" tanong ko. "Kailangan nating magpatawag ng isang forensic audit," paliwanag ni Beatriz. "May mga hinala kami
na marami silang inilabas na pera mula sa kumpanya na hindi maipaliwanag kung mapapatunayan nating may katiwalian. Magkakaroon tayo ng sapat na basehan para patalsikin si Lorenzo bilang CEO nang walang kahit anong gulo. Ngumiti ako ng malamig. Forensic audit. Ang bagay na pinakakinatatakutan ng mga nagnanakaw sa sarili nilang kumpanya. Gawin mo, utos ko. At Manuel, gusto kong i-freeze ang lahat ng personal accounts ni Lorenzo at Dalia na nakadugtong sa Ilustre Group bilang may-ari ng 70%. May kapangyarihan akong gawin iyan sa ilalim ng ating bylaws para sa proteksyon ng kumpanya. Naintindihan ko po, Don Teo, sagot ni Manuel. Bukas na bukas din, makakatanggap ang bangko ng ating sulat. Hindi sila makakagalaw ng kahit isang sentimo nang walang pirma ninyo. Sumandal ako sa sofa, tumingin ako sa bintana ng hotel. Tanaw ko ang mga ilaw ng Makati. Tanaw ko ang gusali ng Ilustre Group sa di kalayuan. Isang dambuhalang gusali na ako mismo ang nagpatayo. Lorenzo, anak ko. Sa mga sandaling ito, marahil ay nagdiriwang ka pa. Marahil ay kasama mo si Dalia at nagpapakasasa sa perang akala niyo ay inyo na. Enjoy. Magsaya kayo sa gabi na ito. Dahil bukas, kapag nagising kayo, ang mundo nyo ay magsisimula ng gumuho. Mararamdaman mo ang naramdaman ko noong araw na inaresto ako. Mararamdaman mo ang takot. Mararamdaman mo ang pagkawala ng kontrol. Ngunit ang pinagkaiba natin, Lorenzo, ako ay inosente. Ikaw ay tunay na may sala. Naisip ko ang aking pamilya. Naisip ko si Gracia. Bakit niya nagawa iyon sa akin? Bakit siya kumampi sa kanyang kuya? Ang sakit ay nandoon pa rin. Tumitibok sa aking dibdib na parang isang sariwang sugat. Pero hindi muna ngayon. Isasantabi ko muna ang emosyon. Dahil sa larong ito, ang unang mawalan ng kontrol sa kanyang damdamin ang siyang laging natatalo. Beatrice, tawag ko uli sa abogado. Gusto ko ring i-check ang mansyon sa Forbes Park. Kanino nakapangalan ang deed? Naka-check po kami, Don Teo, sagot ni Beatrice. Ang mansyon ay nananatiling nakapangalan sa inyo. Premarital asset ninyo ito bago pa man dumating si Lorenzo. Legal ninyo silang mapapaalis doon anumang oras. Napatango ko. Isang magandang balita. Ang bahay na binuo namin ni Esperanza, ang bahay kung saan sila lumaki, ay babawiin ko rin. Hindi ko hahayaan na ang dumi ng kanilang pagkatao ay manatili sa loob ng tahanang iyon. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Ang gabi ay malalim na. Mga kababayan, bulong ko sa aking sarili. Tila ba kinakausap ko ang mga taong nakikinig sa aking kwento? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kapag kayo ay nasa ilalim. Ang buhay ay parang gulong. Ang mahalaga ay manatili kayong tapat sa inyong sarili. Humarap ako kina Attorney Manuel at Attorney Beatrice. Simulan na natin. Gusto ko bago matapos ang linggong ito. Alam na ni Lorenzo na ang kanyang tatay ay hindi lang basta nakalaya. Ang kanyang tatay ay nagbabalik at handang bawiin ang lahat. Ang aking boses ay matatag. Wala nang bakas ng pagod. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ako si Teodoro Ilustre. Ang nagtatag ng Ilustre Group, ang taong inakala nilang tapos na. Ngunit ang hindi nila alam, ang isang leon ay mas mapanganib kapag ito ay nasugatan. At sa pagkakataong ito, at hindi lang ako babalik para sa aking yaman, babalik ako para sa katarungan. Isang katarungan na sisiguraduhin kong matatandaan nila habang buhay. Lorenzo, Dalia, asahan ninyo. Ang inyong huling hapunan ay malapit nang matapos. At ang bill na babayaran ninyo ay higit pa sa kaya ninyong ibigay. Hihintayin ko ang inyong pagbagsak at panonoorin ko ito nang may ngiti sa aking mga labi dahil sa dulo ng lahat ng ito. Ang katotohanan ang siyang tanging mananatiling nakatayo. Ito ang aking panunumpa. Ito ang aking pangako sa sarili ko at sa alaala ni Esperanza. Ang digmaan ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, ako ang huling tatawa. Gabi na sa The Peninsula. Ang ingay ng Makati ay dahan-dahan ng humuhupa.
Ngunit sa loob ng aking suite, ang katahimikan ay tila ba nakakabingi. Nakatayo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Iniisip ko, paano nauwi sa ganito ang lahat? Paano nagawa ng sarili kong anak na itapon ako sa dilim ng 2 taon? Ang sakit ng pagtataksil ay parang isang sugat na ayaw maghilom, isang sugat na paulit-ulit na binubuksan ng bawat alaala. Biglang may kumatok sa pinto. Mahina, pero direkta. Pumasok si Attorney Manuel. Ang kanyang mukha ay seryoso. May dala siyang isang makapal na envelope, kulay kape. At tila ba, napakabigat ng laman nito. Don Teodoro, simula ni Manuel. Ang kanyang boses ay mahina, tila ba ayaw niyang may makarinig sa amin. May dumating na package para sa inyo sa lobby, kanina lang. Walang pangalan ang nagpadala, walang address. Inilapag niya ang envelope sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ko ito. Sa gitna ng envelope, may nakasulat na isang letra lamang. Isang malaking letra, G. G. Sino si G? Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. G. Agad na pumasok sa isip ko ang pangalan ni Maria Gracia. Ngunit, bakit siya magpapadala ng ganito? Hindi ba't siya ay nasa panig ni Lorenzo? Hindi ba't siya ang isa sa mga nagpumilit na itakwil ko ang aking yaman? Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang envelope. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob. Ngunit alam ko, anuman ito. Babaguhin ito ang daloy ng aking laban. Inilabas ko ang mga papeles. Ang unang bumungad sa akin ay mga kopya ng bank transfers. Maraming transfer. Sa loob ng 2 taon, malalaking halaga ang inilabas mula sa Ilustre Group. 10 milyon, 20 milyon, hanggang umabot sa 70 milyong piso. Lahat ng ito ay napunta sa mga shell companies na walang mukha. Ngunit sa ilalim ng bawat dokumento, may mga pirma. Mga pormas na pamilyar sa akin, pirma ni Lorenzo. Pirma ni Dalia. Ngunit may mas matindi pa. May mga dokumentong nagpapatunay na ang technician ng CCTV sa aking opisina ay binayaran ng 5 milyong piso. Bakit? Para ayusin ang kuha ng kamera noong araw na iyon. Para burahin ang mga sandaling magpapatunay na hindi ko hinawakan si Dalia. Naramdaman ko ang init ng galit na umaakyat sa aking ulo. Lorenzo, binayaran mo pati ang katotohanan. Ipinagpalit mo ang iyong ama sa halagang 5 milyong piso. Pero, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pinakailalim ng mga papeles. May isang dokumentong nakatiklop ng maayos, isang medical record. Galing ito sa Mercy General Hospital. Ang pasyente, Dalia Pierce Ilustre. Ang petsa, September 23, September 23. Napatigil ako. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang araw na sinasabi nilang itinulak ko si Dalia ay September 25. Dahan-dahan kong binasa ang nakasulat sa record. Ang mga salitang medikal ay tila mga saksak sa aking puso. Spontaneous incomplete abortion. Ang bata, ang aking apo, ay wala na. Patay na ang bata noong September 23 pa lamang. 2 araw bago ang insidente sa hagdan. 2 araw bago nila ako pinagbintangan. At ang dahilan? Nakasulat din doon. Complications due to chronic use of illegal diet pills. Illegal diet pills. Napaupo ako sa upuan. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Dalia. Pumatay ka ng bata dahil sa iyong banidad. Pinatay mo ang sarili mong anak dahil sa kagustuhang manatiling payat at maganda. Palangang B. At ang mas masakit, ginamit niyo ang kamatayang iyon para sirain ako. Binuo niyo ang isang malaking kasinungalingan. Nagkunwari kayong biktima. Umiyak kayo sa harap ng korte. Sinabihan niyo ang buong mundo na ako ay isang mamatay tao. Lahat ng iyon ay isang palabas. Isang madilim at karumal-dumal na palabas. Don Teo, tawag ni Manuel. Ayos lang po ba kayo? Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila ba may nakabara. Tinitigan ko ang papel. 2 araw, Manuel, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig. 2 araw nang patay ang bata bago pa man ako makarating sa opisina. Pinanood nila akong makulong habang alam nilang wala akong kasalanan. Ang sakit. Ang sakit-sakit isipin. Ang sarili mong anak.
ang sarili mong dugo, ay kayang gawin ang ganitong kataksilan. Para sa pera, para sa kapangyarihan. Niloko nila ang batas, niloko nila ang publiko, ngunit higit sa lahat, nilapastangan nila ang alaala ng isang inosenteng sanggol. Lorenzo, paano ka nakakatulog sa gabi? Paano mo nagagawang humarap sa salamin? Tumingin uli ako sa envelope. G. Sino si G? Ang letrang ito ay tila ba nagbibigay sa akin ng pag-asa. May isang tao sa loob ng kanilang kampo ang nakakaalam ng katotohanan. Isang tao na naglalakas loob na tulungan ako. Isang tao na may malasakit. Maria, Gracia. Ikaw ba ito? Nais kong maniwala. Nais kong isipin na ang aking bunsong anak ay hindi ako tinalikuran, na ang kanyang pagiging malamig noong kami ay nasa visitation room ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Ngunit natatakot akong umasa. Ayoko nang masaktan muli. Manuel, sabi ko habang pilit kong pinatatag ang aking boses, itago mo ang mga dokumentong ito. Huwag mong hahayaan na may makakaalam na hawak natin ito, lalo na ang tungkol sa medical record na ito. Bakit po, Don Teo? Tanong ni Manuel. Hindi ba't ito na ang ebidensya na kailangan natin para malinis ang inyong pangalan? Hindi pa ngayon, sagot ko. Gusto ko na ang katotohanan ito ay sumabog sa harap ng kanilang mga mukha sa panahong hindi nila inaasahan. Gusto kong maramdaman nila ang takot na naramdaman ko noong araw na mahatulan ako. Napatango si Manuel. Naiintindihan ko po, Don Teo. Tumayo ako at lumakad muli patungo sa bintana. Ang gabi ay mas malalim na, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil ang dilim ay siyang magiging katuwang ko sa aking pagbawi. Dalia, Lorenzo, akala niyo ay matalino kayo. Akala niyo ay naitago niyo na ang lahat ng inyong mga baho, ngunit ang katotohanan ay parang tubig, palaging makakahanap ng butas para lumabas. At sa pagkakataong ito, lulunurin ko kayo sa inyong sariling mga kasinungalingan. Muli kong binigkas ang letrang G. Salamat G. Salamat sa pagbibigay sa akin ng sandata. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pagbawi ng aking kumpanya. Ngayon, ito ay tungkol sa katarungan para sa aking apo. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa mga taong walang kaluluwa. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang kapayapaan sa aking loob. Isang kapayapaang nanggagaling sa kasiguraduhan. Sigurado na ako. Panalo na ako sa laban na ito. Hinihintay ko na lamang ang tamang oras para ibagsak ang huling piraso ng chess. Mga kababayan, ang buhay ay puno ng pagsubok. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siyang unang magtatraidor sa atin. Ngunit huwag kayong susuko. Palaging may isang G sa ating buhay. Isang anghel na magpapakita ng liwanag kapag ang lahat ay madilim na. Lorenzo, anak ko, sulitin mo na ang iyong kalayaan. Sulitin mo na ang iyong yaman. Dahil ang araw ng iyong paniningil ay mas malapit na kaysa sa iyong iniisip. Wala nang makakapigil sa akin. Wala nang makakapigil sa katotohanan. Muling bumukas ang aking mga mata sa isang bagong layunin. Hindi na ako si Teodoro Ilustre na biktima. Ako na si Teodoro Ilustre, ang magpaparusa. At ang parusang ito ay hinding-hindi nyo malilimutan. Ito ang aking panunumpa. Ito ang aking pangako dahil ang bawat luhang pumatak sa loob ng selda ay may katumbas na kabayaran. At sa huli, ang katarungan ang siyang tanging mananaig na sa ima. Abangan ninyo. Dahil ang susunod na mangyayari ay ang simula ng inyong katapusan, mga kaibigan. Isipin nyo ang gabi sa BGC, sa Bonifacio Global City. Doon kung saan ang mga gusali ay abot hanggang langit at ang mga ilaw ay kasing kinang ng mga diamante. Iyon ang lugar ng mga mayayaman. Ng mga taong akala mo ay hindi tinatablan ng problema. Doon sa loob ng isang napakamahal na steakhouse. Naroon ang aking anak na si Lorenzo. Kasama niya si Dalia. Suot ni Lorenzo ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Si Dalia naman ay kumikinang sa kanyang mga alahas na alam kong binili gamit ang pera ng aking kumpanya.
Nasa harap nila ang dalawang malaking investor. Ang asawang Sterling, sila ang may-ari ng pinakamalaking construction firm sa bansa. At ang pakay ni Lorenzo? Gusto niyang mangutang o humingi ng investment na nagkakahalaga ng 800 milyong piso. 800 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Ganoon na pala kalala ang sitwasyon ng Ilustre Group sa ilalim ng pamumuno ni Lorenzo. Kailangan niya ng ganoon kalaking pera para lamang manatiling nakatayo ang kumpanya. Habang kumakain sila ng pinakamahal na baka, habang umiinom ng alak na nagkakahalaga ng libo-libong piso, nagyayabang si Lorenzo. Ikinukwento niya kung paano niya raw pinaunlad ang kumpanya simula nang mawala ang kanyang matandang ama. Ang tatay ko? Ang sabi ni Lorenzo habang tumatawa ng mahina. Ang boses niya ay puno ng kayabangan. Masyado na siyang luma. Hindi na niya kaya ang bilis ng mundo ngayon. Mabuti na lang at nakapagpahinga siya sa loob ng 2 taon. Tumawa rin si Dahlia. Oo nga, dagdag niya. Mas maayos na ang lahat ngayon. Kami na ang bahala sa kinabukasan ng Ilustre Group. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, ang kanilang mundo ay nagsisimula na ring gumuho. Dumating ang oras ng pagbabayad. Ang waiter ay lumapit ng may paggalang. Inilapag ang bill sa ibabaw ng mesa. Ang halaga, 55,000 piso. 55,000 para sa isang hapunan. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang black card, ang card na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Inabot niya ito sa waiter nang hindi man lang tumitingin. Ang tingin niya ay nasa mga investor pa rin. Nagpapakita ng galing, ngunit ilang sandali lang. Bumalik ang waiter. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalangan. Sir, mahinang sabi ng waiter, pasensya na po, pero ang card niyo po ay declined. Tinanggihan. Ang card ay tinanggihan. Natigilan si Lorenzo. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ano? Imposible iyan. Baka sira ang machine ninyo. Subukan mo uli. Sinubukan ng waiter sa pangalawang pagkakataon. Beep, declined. Sa pangatlong pagkakataon. Beep, declined. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kabilang mesa. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Lorenzo, ang hiya, ang matinding kahihiyan na nararamdaman ng isang Pilipino kapag hindi siya makabayad sa harap ng maraming tao. Ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Dahlia, bulong ni Lorenzo. Gamitin mo ang sa iyo. Kinuha ni Dahlia ang kanyang card mula sa kanyang mamahaling bag. Ibinigay sa waiter. Ngunit, pareho ang resulta. Declined. Walang gumagana. Walang pera. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Lorenzo. Ito ay si Gerald, ang kanyang CFO. Ang taong tumulong sa kanya sa lahat ng katiwalian. Tumayo si Lorenzo at pumunta sa isang sulok. Gerald, ano ba ang nangyayari? Bakit hindi gumagana ang mga card ko? Lorenzo. Ang boses ni Gerald sa kabilang linya ay puno ng takot, nanginginig. Kakarating lang ng order mula sa korte. Ang lahat ng accounts ng Ilustre Group at maging ang iyong personal na account ay naka-freeze. Nabitawan ni Lorenzo ang kanyang telepono, halos hindi siya makahinga. Naka-freeze? Paanong nangyari iyon? Si Don Teodoro, sagot ni Gerald. Bumalik ang iyong ama. Inactivate niya ang kanyang 70% na shares. Tinanggal ka na ng board bilang CEO. Ngayon din, nagsimula na ang forensic audit. Hindi ka na pwedeng lumapit sa kumpanya. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Lorenzo. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ang lahat ng kanyang ninakaw, ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Tumingin siya sa malaking TV sa loob ng restaurant. Doon, nakita niya ang aking muka. Nakabarong ako, maayos ang buhok. Nakatayo sa harap ng maraming reporter. Ang headline sa TV ay malalaki ang letra, ang pagbabalik ng Leon, Don Teodoro Ilustre, muling hawak ang Ilustre Group. Sa balita. Sinasabi ko sa mga tao na tapos na ang panahon ng katiwalian, na ang kumpanya ay lilinisin, na ang sinumang nagkasala ay pagbabayaran ng kanilang ginawa. Tumingin ako sa kamera ng diretsyo. Alam kong nanonood si Lorenzo. Alam kong nakikita niya ako. Sa aking mga mata, ipinarating ko ang aking mensahe.
Lorenzo, bulong ko sa aking isipan, na parang naririnig niya ako. Ito pa lang ang simula. Ang kahihiyang nararamdaman mo ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng 2 taon na ibinigay mo sa akin. Bumalik si Lorenzo sa mesa. Maputla, tila nakakita ng multo. Ang mga investor, ang mag-asawang Sterling, ay tumayo na. Lorenzo, sabi ni Mr. Sterling sa malamig na boses, nakita namin ang balita. Mukhang may malaki kang problema. Huwag mo na kaming tatawagan uli. Ayaw naming madamay sa iyong dumi. Umalis sila. Iniwan sina Lorenzo at Dalia sa gitna ng restaurant na may hindi bayad na bill na 55,000 piso. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan na. Ang iba ay kumukuha pa ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na ito ay parang isang lason na kumakalat sa kanilang pagkatao. Kinuha ni Dalia ang kanyang bag. Lorenzo, ano ang gagawin natin? Wala tayong pambayad. Hindi sumagot si Lorenzo. Nakatitig lang siya sa bill. Ang lalaking akala mo ay hari ay naging isang pulubi sa loob ng isang gabi. Mga kaibigan, ito ang kapangyarihan ng katarungan. Ang perang nakuha sa masamang paraan ay kailanman hindi magdadala ng tunay na kaginhawaan. Ang yaman na itinayo sa ibabaw ng luha ng isang magulang ay babagsak at babagsak din. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking suite sa The Peninsula, huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang katahimikan. Hindi ako nagdiriwang dahil sa kahihiyan ng aking anak. Masakit pa rin sa akin bilang isang ama na makitang ganoon ang kinahantungan niya. Ngunit kailangan niya itong maranasan. Kailangan niyang malaman na ang bawat aksyon ay may kabayaran, na ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Ang gabi ng BGC ay nananatiling maliwanag. Ngunit para kay Lorenzo at Dalia, ito na ang simula ng pinakamahabang gabi sa kanilang buhay. Isang gabi na walang bituin. Isang gabi na puno ng pagsisisi. At para sa akin, ang sikat ng araw ay muling sisikat bukas. Bilang tunay na pinuno. Bilang tunay na ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapaloko. Hindi na ako papayag na ang aking kabutihan ay abusuhin muli. Dahil ang leon, kapag nagbalik, ay sisiguraduhin na ang kanyang teritoryo ay ligtas na mula sa mga mapagsamantalang hayop. Lorenzo, Dalia, ito pa lang ang ika-6 na kabanata. Marami pa kayong kailangang pagdaanan. At sa dulo ng lahat ng ito, ang katotohanan, ang siyang tanging mananatiling nakatayo. Abangan ninyo. Dahil ang susunod na mangyayari ay mas matindi pa sa kahihiyang ito. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang taong inapi, ngunit muling bumangon para sa katarungan. Salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Ang boardroom sa ika-40 palapag ng Illustre Tower ay balot ng katahimikan. Ang sikat ng araw mula sa labas ng bintana ay tumatama sa mahabang mesa na gawa sa purong nara doon sa dulo ng mesa. Nakaupo ako. Suot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Malinis, plansado, matikas. Sa paligid ko, nakaupo ang 8 miyembro ng Board of Directors. Mga dati kong kaibigan, mga taong kasama kong nagpatayo ng imperyong ito. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagkagulat. At ang iba naman ay bakas ang pagkahiya. 2 taon silang nanahimik habang ako ay nasa kulungan. 2 taon silang sumunod sa bawat kumpas ni Lorenzo. Biglang, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. Wala na ang kanyang pagiging dekalidad. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang polo ay lukot. Ang kanyang mga mata ay mapula. Tila ba hindi natulog ng ilang gabi. Kasunod niya ang ilang security guard na pilit siyang pinipigilan. Anong ibig sabihin ito? Sigaw ni Lorenzo. Ang boses niya ay pumapaos sa galit. Ito ay isang iligal na pagtitipon. Ako pa rin ang CEO ng Illustre Group. Walang sino man ang pwedeng magpatawag ng meeting nang wala ang pahintulot ko. Tumingin ako sa kanya. Kalmado. Hindi ko hinayaang makita niya ang kahit anong emosyon sa aking mukha.
Maupo ka, Lorenzo, sabi ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakakahiya sa ating mga bisita. Hindi kita pinalaki para maging bastos. Huwag mo akong diktahan. Duro niya sa akin. Lumapit siya sa mesa at hinampas ito ng malakas. Nakawala ka lang sa kulungan. Akala mo ay ikaw na uli ang bida? Ang power of attorney mo ay paso na. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito habang nabulok ka sa loob. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting walang saya. Ang kumpanyang ito, simula ko. Ang kumpanyang ito na sinasabi mong pinatatakbo mo ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa iyong kasakiman. Inabot ko ang isang remote control. Bumukas ang malaking screen sa likod ko. Doon. Lumabas ang mga resulta ng forensic audit na ipinagawa ko sa loob ng nakaraang 3 araw. Narito ang katotohanan, Lorenzo. Sabi ko habang isa-isang lumalabas ang mga graph at numero. 70 milyong piso. 70 milyong piso ang nawala sa kumpanya sa loob ng 2 taon. Napunta ito sa mga shell companies na pagmamay-ari ni Dalia. Nakita ko ang bahagyang pag-atras ni Lorenzo, ngunit hindi pa ako tapos. At ito, pagpapatuloy ko. Lumabas sa screen ang kopya ng tseke na ibinayad sa technician ng CCTV. 5 milyong piso para burahin ang ebidensya ng aking inosensya. At ito pa, lumitaw ang mga bank transfer para sa isang huwes. 20 milyong piso para masiguro na ako ay mahahatulan ng guilty. Ang buong boardroom ay napuno ng bulungan. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kahihiyang ito, ang duming ito, ay kumakalat na sa buong silid. Kasinungalingan iyan, sigaw ni Lorenzo. Gawa-gawa lang iyan ng mga abogado mo. Hindi niyo ako mapapaalis. Ako ang may hawak ng operasyon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking taas ay tila ba naging doble sa paningin nila. Bilang may-ari ng 70% ng mga shares. Sabi ko. Inilalatag ko sa board ang motion para patalsikin si Lorenzo Ilustre bilang CEO dahil sa embezzlement, bribery, at gross misconduct. Tumawa si Lorenzo. Isang tawang parang baliw. 70%? Tay, nakakalimutan mo na ba? Para matanggal ako, kailangan mo ng boto ng majority. Oo. Sa'yo ang 70%, pero ang bylaws natin ay nagsasabing kailangan ng unanimous o di kaya ay higit sa 80% para sa agarang pagpapatalsik ng CEO na itinalaga ng nakaraang board. Tiningnan niya ang mga miyembro ng board at alam ko na ang mga taong ito ay hindi boboto laban sa akin dahil marami rin silang pakinabang sa akin. Huminga ako ng malalim. Lorenzo, hanggang sa huli, akala mo ay pera lang ang nagpapatakbo sa mundo. At higit sa lahat, dagdag ni Lorenzo habang nakangisi ng malapad. Nasaan si Gracia? Ang kapatid ko ang may hawak ng natitirang 30%. Ang 30% na iniwan ni Mama Esperanza para sa aming dalawa. At alam nating lahat, nakampi sa akin si Gracia. Lumingon siya sa pinto. Gracia, halika rito. Ipakita mo sa matandang ito kung sino ang tunay na pamilya mo. Nanatiling nakasara ang pinto. Nawala ang ngisi sa mukha ni Lorenzo. Gracia, tawag niya uli. Nasaan ka na? Tumingin ako kay Lorenzo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil sa kawalan niya ng paningin sa katotohanan. Lorenzo, sabi ko, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magplano? Akala mo ba ay 2 taon akong natulog sa loob ng selda? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Ang 30% na sinasabi mo. Paliwanag ko. Ang shares na iniwan ng iyong ina ay hindi kailanman naging sayo. Ang kondisyon sa trust fund ni Esperanza ay malinaw. Mapupunta lamang ang shares sa inyo kung mapapatunayan ninyong kayo ay fit and ethical na mamuno. At sa loob ng 2 taon, may isang taong nagmasid. May isang taong nag-imbento ng bawat galaw mo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Maria Gracia. Suot niya ang isang puting terno. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Lumakad siya patungo sa tabi ko. Gracia, sigaw ni Lorenzo. Salamat at nandito ka na.
Sabihin mo sa kanila, sabihin mo na hindi mo ibibigay ang boto mo sa kanya. Hindi tumingin si Gracia kay Lorenzo. Tumingin siya sa akin. Handa na po ako, Tay, sabi niya sa isang mahinahong boses. Humarap si Gracia sa Board of Directors. Inilabas niya ang kanyang sariling dokumento. Bilang administrator ng Esperanza Ilustre Trust, simula ni Gracia. Binibigay ko ang buong 30% na boto para sa pagpapatalsik kay Lorenzo Ilustre at kasama ng aking ama. Kami ay may hawak na ng 100% ng kumpanyang ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lorenzo. Napahawak siya sa sandigan ng upuan. Gracia. Ano ito? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Ako ang kasama mo. Ako ang nag-alaga sa iyo habang wala si tatay. Lumingon si Gracia sa kanyang kuya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matigas ang kanyang boses. Kuya, sabi ni Gracia, 2 taon akong nagkunwari. 2 taon kong tiniis ang galit ni tatay. 2 taon akong nakinig sa mga kasinungalingan niyo ni Dalia. Lahat ng ebidensyang nakita niyo sa screen. Ako ang kumuha niyan. Ako ang G na nagpadala ng envelope kay tatay. Napaupo si Lorenzo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa, ang hiya, ang matinding kahihiyan sa harap ng board, at ang pagtataksil ng kanyang kaisa-isang kakampi ay tila ba pumatay sa kanyang espiritu. Traidor, bulong ni Lorenzo. Traidor, kayong lahat. Hindi kami ang traidor, Lorenzo, sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. Ikaw ang unang nagtaksil. Itinaksil mo ang iyong ama. Itinaksil mo ang iyong ina. At itinaksil mo ang pangalang Ilustre. Tumingin ako sa security. Ilabas niyo na siya. At tawagan niyo ang NBI. Marami silang itatanong sa kanya tungkol sa mga dokumentong ito. Habang kinakaladkad palabas si Lorenzo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawawala sa hallway. Ang boardroom ay muling tumahimik. Humarap ako sa mga miyembro ng board. Ang Ilustre Group ay magbabago na simula ngayon at sa sinumang sumama sa dumi ni Lorenzo. Mayroon kayong 24 na oras para mag-resign. Kung hindi, kayo ang susunod na kakaladka rin ng mga pulis. Isa-isang yumukod ang mga miyembro ng board. Naupo ako sa aking upuan. Naramdaman ko ang pagod, pero naramdaman ko rin ang tagumpay. Tumingin ako kay Gracia. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Tapos na po, Tay, bulong niya. Salamat anak, sagot ko. Mga kababayan. Ang katarungan ay maaaring matagal, pero hinding-hindi ito nagbubulag-bulagan. Ang katotohanan ay parang araw. Sisikat at sisikat pa rin ito kahit gaano kahaba ang gabi. Ngayon, ang Ilustre Group ay malinis na. Ngayon, ang pangalan ko ay mababawi na. Ngunit ang sugat sa aking puso bilang isang ama ay baka matagal pa bago maghilom. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, nawalan ako ng isang anak, pero napatunayan ko naman ang katapatan ng isa pa. Ito ang aking panunumpa. Ang Ilustre Group ay muling magniningning para sa inyo, para sa bayan, at para sa alaala ni Esperanza. Salamat sa inyong pakikinig. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang panalo ay atin na. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Mga kaibigan, mga kababayan, may mga sandali sa buhay natin na ang akala natin ay katapusan na. May mga sandali na ang mga taong pinakamahal natin ay tila tinalikuran na tayo. Sa loob ng 2 taon na pagkakakulong ko sa Camp Bagong Diwa, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang init, hindi ang masamang pagkain, kundi ang malamig na pakikitungo ng aking bunsong anak, si Maria Gracia. Naaalala ko pa ang bawat pagdalaw niya. Nakaupo siya sa likod ng salamin. Walang kibo, walang emosyon. Tinatawag niya akong unstable. Sinasabihan niya akong pirmahan na ang paglipat ng yaman kay Lorenzo, ang bawat salita niya noon ay parang kutsilyo na dahan-dahang humahati sa puso ko. Inisip ko, pati ba naman ikaw? Gracia, pati ba naman ikaw na pinalaki ko sa pagmamahal ay nakuha ring silawin ng pera? Ngunit narito kami ngayon, sa loob ng boardroom ng Ilustre Group. Si Lorenzo ay sumisigaw.
humihingi ng tulong kay Gracia. Kampante na ang kanyang kapatid ang magliligtas sa kanya mula sa aking pagbabalik. Gracia, sigaw ni Lorenzo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na hindi mo ibibigay ang boto mo sa matandang ito. Tayo ang magkasama sa loob ng 2 taon. Dahan-dahang humakbang si Gracia patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang orasang bumibilang sa nalalabing sandali ng kaligayahan ni Lorenzo. Tumigil siya sa tabi ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 taon, lumingon siya sa akin at nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pagmamahal. Isang pagmamahal na puno ng lungkot at pagsisisi. Inilabas ni Gracia ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng Board of Directors. Makinig kayong lahat, ang boses ni Gracia ay malinaw, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang 30% ng mga shares na iniwan ni Mama Esperanza, ang shares na nasa ilalim ng Esperanza Ilustre Trust, ay hindi kailanman mapupunta kay Lorenzo. Natigilan ang lahat. Ang mukha ni Lorenzo ay unti-unting namutla. Gracia, anong sinasabi mo? Napag-usapan na natin ito. Ako ang CEO. Ikaw ang CEO dahil hinayaan kita, kuya, sagot ni Gracia. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Sa loob ng 2 taon, nagkunwari akong kampi sa kanya. Tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang galit ng aking ama. Tiniis ko ang dumi ng mga plano ni Lorenzo at Dalia. Bakit? Dahil kailangan kong makuha ang lahat ng ebidensya mula sa loob. Binuksan ni Gracia ang folder. Narito ang lahat. Ang bawat illegal na bank transfer, ang bawat suhol sa mga opisyal. At ang pinakamasakit sa lahat, tumingin siya ng diretso kay Lorenzo. Ang katotohanan tungkol sa iyong asawa. Alam ko ang totoo, kuya. Alam kong 2 taon ninyong niloko ang buong mundo. Alam kong patay na ang bata bago pa man kayo mag-iskandalo sa opisina ni tatay. Hawak ko ang tunay na medical records ni Dalia. Parang gumuho ang kisame sa ulo ni Lorenzo. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Ikaw ang gumawa noon? Ikaw ang nagpadala ng mga papeles kay tatay? Ngumiti si Gracia ng mapait. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ako si G. Lorenzo. G para sa Gracia. Ako ang anonymous source na nagmasid sa bawat dumi ninyo, gabi-gabi. Habang nagdiriwang kayo ni Dalia sa mga mamahaling restaurant, nasa opisina ako. Kinokopya ang mga file, kinukuha ang mga ebidensya. Lumingon siya sa akin. Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung kinailangan kong magkunwaring masamang anak. Alam ko pong nasaktan ko kayo. Pero kailangan nating manalo. Kailangan nating mabawi ang Ilustre Group ng malinis. Ito ang tanging paraan para masiguro na wala silang matatakbuhan. Naramdaman ko ang panlalabo ng aking paningin. Ang sakit na naramdaman ko sa loob ng 2 taon. Ang galit na itinanim ko sa aking puso laban sa aking anak na babae ay biglang naglaho, napalitan ito ng isang matinding paghanga. Ang aking maliit na Gracia ay naging isang matapang na mandirigma. Tinanggap niya ang pagiging kontrabida sa mata ko para lamang iligtas ako. Anong klasing sakripisyo ang ginawa niya? Anong klasing bigat ang dinala niya sa kanyang mga balikat habang nakikipagnitian siya kay Lorenzo, habang ang puso niya ay dumudugo para sa kanyang ama? Gracia, bulong ko. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Anak ko, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Tay, tapos na po ang paghihirap nyo. Nandito na ako. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Humarap si Gracia sa board bilang administrator ng trust. Ibinibigay ko ang buong 30% na boto para sa agarang pagpapatalsik kay Lorenzo Ilustre at hinihiling ko rin sa board na simulan ang legal na aksyon laban sa kanya at kay Dalia Ilustre. Unanimous. Iyon ang salitang lumabas sa bibig ng isa sa mga miyembro ng board. Ang lahat ay tumayo. Ang lahat ay yumukod sa amin. Si Lorenzo ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang sariling kapatid. Ang taong inakala niyang katuwang niya sa kasamaan. Ang siyang mismong humukay ng kanyang libingan. Bakit, Gracia? Bulong ni Lorenzo. Kapatid mo ako. Kapatid kita, Lorenzo, sagot ni Gracia.
Pero ama natin si Don Teodoro, at higit sa lahat, katarungan ang dapat mangibabaw. Sinira niyo ang buhay ni tatay para sa pera. Ngayon, pera rin ang kukuha sa lahat ng mayroon kayo, mga kababayan. Sa sandaling iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang grasya o biyaya ay dumarating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Akala ko ay tinalikuran ako ng Diyos. Akala ko ay mag-isa na lang ako. Ngunit ang totoo, may isang anghel na nagbabantay sa akin sa dilim. Isang anghel na handang madumihan ang sariling pangalan para lamang manatiling malinis ang aking kinabukasan. Yumakap sa akin si Gracia ng napakahigpit. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. 2 taon siyang hindi nakayakap sa akin. 2 taon siyang hindi nakatawag sa akin ng tatay nang may pagmamahal. Tay, bulong niya sa balikat ko. Miss na miss ko na po kayo. Patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa loob ng kulungan. Masakit din po para sa akin iyon. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Wala kang kasalanan, anak. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng tapang ng iyong ina. Tumingin ako sa paligid ng boardroom. Ang Ilustre Group ay muling ligtas. Ang aming pamilya, kahit na nabawasan, ay mas naging matatag. Lorenzo, anak ko, akala mo ay nalinlang mo ang lahat, pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, at ang pagmamahal ng isang tunay na anak ay mas malakas kaysa sa kahit anong halaga ng salapi. Ngayon, malaya na ako. Hindi lang mula sa kulungan, kundi mula sa sakit ng pag-aakalang wala na akong pamilya. Salamat, Gracia. Salamat sa iyong sakripisyo. Mga kaibigan, huwag kayong susuko sa inyong mga anak. Minsan, ang kanilang pananahimik ay hindi nangangahulugang wala silang pakialam. Minsan, sila ang gumagawa ng daan para sa inyong kaligtasan. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang ama na muling nakahanap ng pag-asa sa piling ng kanyang anak. Abangan ninyo ang susunod na mangyayari. Dahil ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa inyong pakikinig. God bless po sa ating lahat. Ang bulwagan ng hustisya ay balot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid na ito, sa harap ng korte. Mararamdaman mo ang lamig na tila ba tumatagos hanggang sa buto. Ito na ang araw na hinihintay ng marami, ito na ang araw ng paniningil. Nakatayo ako sa gilid. Suot ang aking barong Tagalog na maayos at malinis. Sa tabi ko ay si Maria Gracia. Nakahawak siya ng mahigpit sa aking braso. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. 2 taon kaming naghintay para sa sandaling ito. 2 taon ng luha. 2 taon ng pagtitiis sa harap namin, sa upuan ng mga akusado. Naroon sina Lorenzo at Dalia. Iba na ang hitsura nila ngayon. Wala na ang mamahaling Amerikana ni Lorenzo. Wala na ang mga kumikinang na alahas ni Dalia. Suot nila ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanilang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa sahig. Hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Hiya. Ang matinding kahihiyan ay mababakas sa bawat kilos nila, sa harap ng publiko, sa harap ng mga reporter, at sa harap ng taong pinakainapi nila. Bumukas ang pinto at pumasok ang huwes. Ang lahat ay tumayo. Ang tunog ng kanyang martilyo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila ba humahati sa katahimikan. Makinig ang lahat, simula ng huwes. Ang kanyang boses ay malalim, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagsimula siyang magbasa. Isa-isang inisa-isa ang mga krimen ni na Lorenzo at Dalia, estafa, pagnanakaw sa kumpanya, pagsisinungaling sa harap ng korte, at ang pinakamasakit sa lahat, ang sadyang pagkulong sa isang inosenteng tao. Habang nagbabasa ang huwes, tumingin ako kay Lorenzo, ang aking anak. Naalala ko noong maliit pa siya, naalala ko noong tinuruan ko siyang lumakad. Pinangarap ko ang lahat ng mabuti para sa kanya. Ngunit ngayon, ang tanging nakikita ko ay isang estranghero. Isang lalaking nilamon ng kasakiman. Isang lalaking ipinagpalit ang kanyang ama para sa kayamanan. Lorenzo Ilustre, tawag ng huwes.
Tumayo si Lorenzo. Nangangatog ang kanyang mga tuhod dahil sa iyong mga napatunayang krimen. Ang korteng ito ay hinahatulan ka ng 15 taon na pagkabilanggo. 15 taon, walang maagang paglaya, walang piyansa, 15 taon. Narinig ko ang mahinang singhap ni Gracia. 15 taon ang mawawala sa buhay ni Lorenzo. Ngunit naisip ko, mas matindi pa ang 2 taon na kinuha niya sa akin. Dahil ang 2 taon ko ay puno ng kawalang kasalanan. Ang 15 taon niya ay puno ng pagsisisi. Pagkatapos ay hinarap ng huwes si Dalia. Dalia Ilustre. Ang boses ng huwes ay lalong naging matalim. Ikaw ang naging utak ng maraming panlilinlang. Ikaw ang gumamit ng kamatayan ng isang inosenteng sanggol para sa iyong sariling kapakanan. Hinahatulan ka ng 12 taon na pagkabilanggo. 12 taon. Napaupo si Dalia sa kanyang upuan. Nagsimula siyang humagulgol, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang mga luha. Ang mga crocodile tears na ginamit niya noon sa akin ay wala nang kapangyarihan ngayon. Sa harap ng katarungan, ang ganda at pag-arte ay walang silbi. Muling humampas ang martilyo. Tapos na ang kasong ito. Dalhin na ang mga bilanggo. Lumapit ang mga pulis. Narinig ko ang kalansing ng mga posas. Isang tunog na napakasakit pakinggan. Ngunit napakasarap sa pakiramdam ng isang taong nabigyan ng hustisya. Kalansing, 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 habang kinakaladkad sila palabas. Huminto sandali si Lorenzo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang desperasyon. Nakita ko ang hiling na sana ay patawarin ko siya. Tay, bulong niya. Ang boses niya ay parang isang bata na naliligaw. Tay, patawad po. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang puot, ngunit wala na ring pagmamahal na tulad ng dati. Ang puso ko ay naging kasing tigas na ng pader ng seldang kinulungan ko. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Nanatili akong malamig. Gusto ko niyang maramdaman na ang kanyang mga salita ay wala ng halaga. Ang oras para sa paghingi ng tawad ay matagal nang lumipas. Noong mga gabi na nagdurusa ako sa loob ng selda, doon sana siya humingi ng tawad. Noong mga araw na inuubos niya ang pondo ng kumpanya, doon sana siya nag-isip. Ngayon, huli na ang lahat. Pinanood ko silang mailabas sa pinto. Ang huling nakita ko ay ang likod ni Lorenzo habang itinatulak siya ng mga guwardya. Ang pintong bakal ay sumara ng malakas. Isang tunog ng pinalidad. Pag-alis nila, tila ba gumaan ang hangin sa loob ng korte. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking sariling luha. Hindi dahil sa lungkot para sa kanila, kundi dahil sa wakas, malaya na ako. Hindi lang ang aking katawan, kundi pati ang aking pangalan, katarungan. Ang matamis at banal na katarungan. Yumakap sa akin si Gracia. Tapos na po, tay. Malinis na po ang lahat. Oo anak, sagot ko. Tapos na, mga kababayan. Mga lolo at lola na nakikinig sa akin. Ang buhay ay hindi laging madali. Minsan, ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin ang siyang unang bumibitay sa atin. Ngunit huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. Ang Diyos ay nakakakita. Ang katotohanan ay laging mananaig. Lorenzo. Dalia. Sa loob ng madilim na selda, doon ninyo pag-isipan ang inyong mga ginawa. Doon ninyo mararamdaman ang bawat segundo ng pagtataksil na ipinalasap ninyo sa akin. Ang 15 taon mo, Lorenzo, ay ang presyong dapat mong bayaran para sa iyong kasakiman. Ang 12 taon mo, Dalia, ay ang kabayaran para sa iyong mga kasinungalingan para sa akin. Ang araw na ito ay ang simula ng aking panibagong buhay. Isang buhay na malayo sa dumi ng nakaraan. Isang buhay na kasama ang aking tapat na anak na si Gracia. Ang Ilustre Group ay magpapatuloy. Ang aming pamilya ay muling babangon. Ngunit ang mga sugat na iniwan ninyo ay mananatiling paalala na sa mundong ito. Ang bawat kasamaan ay may katapat na parusa. Laging tandaan, ang hustisya ay hindi natutulog,
Maaari itong mabagal, pero hinding-hindi ito nagbubulag-bulagan. Salamat sa inyong pakikinig. Ang kabanatang ito ay sarado na. Ngunit ang aral nito ay mananatili sa ating mga puso habang buhay. God bless po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa huling bahagi ng ating kwento. Isang taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa labas ng aking opisina sa Illustre Tower ay tila ba mas maliwanag ngayon. Ngunit bago ko tuluyang yakapin ang aking bagong buhay, may isa pa akong tungkulin na dapat tapusin. Narito ako muli, sa loob ng pader ng bilangguan. Pero sa pagkakataong ito, ako ay isang bisita lamang. Nakaupo ako sa tapat ni Lorenzo. Isang taon sa loob ng selda ay nagpabago sa kanya. Payat, matanda, at ang mga mata niyang dati ay puno ng yabang. Ngayon ay puno na lamang ng kawalan. Inilapag ko ang isang makapal na envelope sa mesa. "Tay," bulong ni Lorenzo. Ang boses niya ay nanginginig. "Nandito ka ba para ilabas ako? Patawarin mo na ako." "Tay." Tinitigan ko siya ng matagal. Nararamdaman ko ang huling bahid ng sakit sa aking puso. Ngunit alam kong kailangan ko itong gawin. Para sa katarungan. Para sa aking sarili. "Hindi, Lorenzo." Ang boses ko ay mahinahon. Ngunit kasing tigas ng bato. "Narito ako para ibigay sa iyo ang katotohanan. Binigay ko na ang 100% ng Illustre Group kay Maria Gracia. Siya na ang nag-iisang tagapagmana. Siya na ang CEO. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha sa ibabaw ng envelope. At ikaw, Lorenzo, pagpapatuloy ko. Huminto ako ng sandali upang damhin ang bigat ng bawat salita. Simula sa araw na ito, hindi na kita anak. Sa batas, sa dugo, at sa aking damdamin, tapos na tayo. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa iyong ama. Ngayon, yakapin mo ang iyong pinili. Tumayo ako at hindi na lumingon muli. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang kanyang paghagulgol. Ngunit ang pintong bakal ay sumara na. Isang pinal na pagsasara ng madilim na kabanata ng aking buhay. Paglabas ko sa gate, naghihintay si Maria Gracia sa tabi ng sasakyan. Nakangiti siya. Isang tunay at tapat na ngiti. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Tay, handa na po ba kayo?" tanong ni Gracia. "Oo anak," sagot ko. "Handa na akong bumuo muli. Kasama ka." Mga kaibigan, mga kababayan na nakikinig sa akin, ito ang dulo ng aking kwento, ngunit ito rin ang simula ng isang mahalagang aral. Ang yaman ay pwedeng makuha at pwedeng mawala. Pero ang katapatan at dangal kapag nawala ito. Wala nang perang makakabili nito muli. Ang aking anak na si Lorenzo ay nabulag ng kinang ng salapi. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pamilya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal. Ngunit ang aking anak na si Gracia ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sakripisyo, katapatan, pagtitiis. Iyan ang tunay na pamanang iiwan ko sa kanya. Hindi lang ang bilyong-bilyong piso, kundi ang isang malinis na pangalan. Sa ating pagtanda, tandaan natin. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko. Ito ay nasa mga taong nananatili sa tabi natin, kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Don Teodoro Illustre. Nawa ay magsilbing gabay ito sa inyong mga pamilya. Pahalagahan ang pagmamahalan, iwasan ang kasakiman, dahil sa huli, ang Diyos at ang katotohanan ang siyang tanging mananaig. Ako po si Don Teodoro Illustre. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Amen.